batas ng bansa yung OFW, may training na ngayon bago sila makaalis, may training na sila ng paano i-handle yung mga sahod nila. So, yan yung ni President Duterte na mandatory na turuan na muna yung mga OFW bago sila makapag-abroad. Kaya yung may PIDOS na training muna. So, we now have a law. May batas na, RA 10679 or known as Financial Literacy Law, and also mentioned by President Duterte in his SONA on July 21, 2016. So, International Marketing Group is a new concept in the financial industry that assists people who wants to help themselves in building their financial foundation. So, thousands and thousands of people from all walks of life across the globe have benefited from International Marketing Group platforms. So, yan talaga, na-bless ako na naka-learn ako dito. So, yan, may dalawang batas dito pala na mandatory nang ituro yung financial literacy to students, mga estudyante. Pero sabi ni Secretary Briones, sa ating Secretary of Education, but I think if you want to teach financial literacy to students, you have to start with the teachers. Kasi alam naman natin, kadalasan mga teachers sa atin, di ba, baon sa utang, loan, laging naglo-loan. So, yung wala pang sahod na loan na. So, dapat turuan din natin muna na yung teachers, sabi niya ni Secretary Briones, para makapagturo sila sa mga estudyante nila. So, yan na yung pinupush ngayon ng government na ituro na tong financial literacy talaga. So, yan nga. Ito sabi, di ba sabi kanina na from all walks of life, yan na kami, from all walks of life and massive scales. Kasi kahit mga construction worker, mga Metro people, mga kapatid nating Muslim, naturuan na rin, mga military natin, mga police, yan. Naturuan na rin ng IMG. Yan kami nung wala pang COVID na diyan kami pag day off namin kasi dito kasi during day off lang yung labas ko every Sunday. Kaya nung wala pang lockdown, nasa labas kami nagtuturo yung mission, naggawa ng mission ni IMG. Yan na nga. So, klaro ba yung picture? Klaro. Next. Oh, thank you. Then, men and women in service. Yan na nga. Naturuan ni na IMG. Yan yung natin, CEO isa sa ating CEO sa IMG. Yan mga nagtuturo yan sa mga military natin, sa mga uniform in service, mga natin, mga sundalo. So, sana naklaro ninyo yan. Hindi ko na yan isa-isahin, nang basahin. Ito din, senior citizen. Yan, si Lolo Jake. Jake ang pangalan daw niyan. Tapos ito, PWD. May kapansanan to, pero nag-mission din. Tinuturo yung financial literacy sa mga kapwa. Ito tayo, mga bata. Children learning how to save and invest na rin. Naturuan na natin ng mga bata natin para ready sila pagdating ng nila, pagtanda. So next is training and seminar. So dito sa Singapore, may training center dito noon nung wala pang lockdown yan. Mga training kahit saan may training na ngayon sa Makati, sa Cebu, sa Davao, sa Cagayan de Oro, sa iba't ibang bansa, marami na tayo sa IMG, dito sa IMG. So, yan, nagtuturo ng cash flow games sa mga bata. Tuturuan tayo paano yung ng pera. So, yan kami noon sa convention ito sa Malaysia and sa Manila. Nakapag-travel ako kasi ako taga Mindanao kasi ako. Talagang hindi ko pa na-travel yung sa Maynila doon. Dahil sa IMG, nakapag-travel ako, nakapunta ako ng Maynila. At saka nakapasok ako sa mga big building doon. So, talagang na-meet ko si presidente ng IMG, si Sir Joanne. Ito si Ma'am G, Isaal. Siya yung parang way ko. Siya yung daan na napunta ko sa IMG kasi nakita ko yung video niya sa YouTube, yung paano kumita kay Jollibee. Kaya, yun, sinundan ko na si Ma'am G. Kaya na-meet ko siya, tapos naturuan niya ako paano dito sa IMG. Kaya,
nabilong ako sa IMG na ngayon. Yan, mga CEO natin dito sa IMG. Yan, si Sir Rex Mendoza, siya yung financial guru natin sa Pilipinas. Talagang mamit mo dito sa IMG yung mga mayayaman na hindi mo nakilalang mayaman pero talagang mayaman. Ito yung mga truly rich people na talagang hindi sila yung look rich lang. Itong talagang truly rich nandito sa IMG. Makikita mo sa IMG. Kaya tinatawag dito na truly rich maker. Kasi truly dito talaga tuturuan ka dito paano ka magiging totoong mayaman, hindi yung tingnan mo lang na parang mayaman lang. Ito tuturuan ka dito paano ka magiging totoong mayaman. Yung down to earth pa rin. So yan, next. Yan, presidente natin Duterte, na-share na rin natin ng mga books. Yan, si presidente ng IMG at saka si President Duterte, nag-meet yan sila, nagkasundo na talagang ituro na tong financial literacy sa ating mga kababayan, sa ating bansa para aangat na yung bansa natin. Kasi kasi kulang kasi sa education yan ang cost ng kahirapan sa ating bansa. Kulang tayo sa kaalaman. Kaya ipupush na tong financial literacy sa ating bansa. Kaya itong mission ng IMG is talagang talagang grabe tong mission na to na dapat nating i-spread para aangat na yung bansa natin. Yan, na-meet ko yung mga leader ng IMG, sila yung mga si Sir Bart, si Sir Noel, si Sir Joen. Yan, talagang aangat na rin yung yung mindset mo ma-change talaga kasi ma-meet mo yung mga tamang tao na dapat mong sundan or So dito sa IMG ko lang talaga to na na walang pinipili dito. Kahit mahirap ka man, mayaman ka man or katulong ka man kasi ako dito sa Singapore katulong na talaga ako dito. Tapos ngayon nabago yung mindset ko, nakapag-ipon ako at saka yon ready na akong uwi sa Pinas na may savings na hindi na ako maghirap, hindi na ako pabigat sa aking mga pamilya sa sunod. So, dito talaga tama na yan sa mga advertisement. So, we have this book. May book tayo na ito, The Secret to Saving and Building Your Future. Sabi dito sa book, financial education is not just for the wealthy. It's for everyone. Talagang totoong for everyone talaga sa gusto matuto. So, kung mag-member ka ni IMG, mayroon ka nito or mabigyan ka ng copy nito. So, talagang powerful na book ito. Ito yung nakapag-change sa aking mindset. So, yan. Sabi ni Brother Bo, kasi si Brother Bo, yung ng prayer kanina, yung True Millionaires Prayer, siya yung nito. Sabi niya dito, money is one form of power, but what is more powerful is financial education. Money comes and go. Kasi dati, malaki yung sahod ko dati kasi dati kong amo. So, 15 years kong amo, malaki yung sahod ko dati. Tapos, nag-for good na yung amo ko. Nalipat ako sa maliit na sa ibang amo, so nagsimula ako sa maliit na naman ulit. So, bumalik sa maliit yung sahod ko. Pero nung na-meet ko din si IMG, nung lumiit yung sahod ko, na-meet ko si IMG, nakapag-ipon ako, pero nung malaki pa yung sahod ko, wala akong naipon kasi hindi ko pa napag-aralan paano pala i-manage yung pera. So talagang kahit malaki yung pera mo, kung hindi mo alam i-manage, wala kang financial education, wala din yan. So, yan. So, why we need financial literacy? So, meaning ng financial literacy is to understand how money works. Kailangan maintindihan natin paano ba ang pera magtrabaho. Dito ko lang nalaman sa IMG na pwede palang pagtatrabahuin natin yung pera, pwede pala nating utusan yung pera. O ikaw pera, ikaw naman magtrabaho kasi pagod na ako, matanda na ako, mag-retire na ako. So, pwede palang ganun. So, dito ko lang naintindihan dito sa IMG na pwede palang pera ang utusan natin. Ikaw pera, ikaw naman magtrabaho kasi pagod na ako. So, yan, dito ko lang yan nalaman. So, ito, maraming Pilipino na hindi alam ang financial literacy, kaya hirap pa rin makaipon. So, because they only know how to work for money. Isa ako dyan noong hindi ko pa nakilala si IMG. Yan nga,
Ang alam lang natin na magtatrabaho tayo para kumita ng pera. Pero pwede pala yung pera, pagtatrabahuin naman natin. So next, ano bang next? O bakit nahirapan ang Pinoy mag-ipon? Ayun na nga, ano yung pinakadahilan? Bakit maraming Pinoy ang nag-struggle sa pera? Hirap pa rin makaipon. So masisipag naman ang Pinoy, grabe, matyaga. So pero bakit marami pa rin ang naghihirap? Dahil nga sa lack of financial education. Kaya importante talagang magkaroon tayo ng financial education. So dito ko lang din nalaman paano i-separate yung pera ko pang retirement ko, pang gastos ko. So dito talaga maaral mo dito sa IMG. So next is with correct and right mindset, financial education is the key para makapag-ipon ka, para alam mo kung saan ka makapag-invest, para alam mo paano iwasan ang mga scam kasi daming scam, di ba? So the best investment you can make is in your financial education talaga. So next, yan, may kasabihan nga, an investment in knowledge pays the best interest by Benjamin Franklin. Kaya dito sa IMG, kung lagi lang kayong makinig dito or manood dito or attend ng webinar, marami kayong matutunan. So next, yan, sabi ni Robert Kiyosaki, if you want to be rich, you need to be financially literate. Yan nga, ito yung Rich Dad Poor Dad. Nabasa ko na yan, ang ganda talaga ng book na yan, na hindi pala talaga yung pera na kung kahit maliit man yung sahod mo or malaki, basta alam mo yung paano i-manage, yan, gaganda ang buhay mo, magiging rich ka. Pero kung marami kang sahod tapos hindi mo alam yan i-handle, yon, poor ka. So, importante talaga ang financial education. Dito sa IMG, may 4 financial concept na kailangan nating malaman. Ang una is building blocks of strong financial foundation. Number 2 key is X-curve concept. Then, number 3, save the right way. Pay God and yourself first. Tapos, power of compounding interest. Ito yung 4 na financial concept na we need to know. So, maaral natin ito sa IMG lang. So, ito, ang unahin natin is yung solid financial foundation. Bakit ba solid financial foundation? Kasi like building a house, di ba, unahin mo muna yung foundation mo. Tapos dito sa hindi ka naman magbibuild ng house na unahin mo yung bubong, di ba? So, unahin mo talaga yung haligi, yung foundation. So, dito sa financial, house mo, gawin mong ganito ang dapat mong gawin. Una, long-term healthcare or short-term, yan ang unahin mo talaga. Yan ang basic foundation talaga kung magawa ka ng financial house mo. Tapos, second is protection or life insurance. Eliminate debts, yung tanggalin mo yung mga utang mo or yung mga bad debts mo. Tapos, build ka ng emergency fund mo, saka na yung investment. Yan yung bubong, yung investment mo. Kasi kung inuna mo yung investment, anong mangyari? Wala kang healthcare, wala kang protection, wala kang marami kang utang, tapos wala kang emergency fund. Anong mangyari sa financial house mo? Shaky, di ba? So, yan. Anong mangyari pag binagyo ka? So, bagsak yung financial house mo. Pag binagyo ka, anong ibig sabihin ng binagyo ka sa yung binagyo yung financial house mo? Halimbawa, nagkaroon ka ng sakit, yung health mo may problem na hospital, o yon, anong nangyari? 'Di ba? Yung investment mo lang natira, yun ang huhugutin mo, ipangbayad mo sa healthcare mo. So, bagsak yun. Balik ulit sa uno. Paulit-ulit na lang, walang asenso sa buhay. Kaya yan, next, ano bang next? Ito yung second concept, yung the X-curve concept. Ano bang ibig sabihin nito? Ibig sabihin nito yung mag-build ka ng wealth mo, pataasin mo, padamihin mo yung ipon mo, at saka itong mga ipababain mo yung mga responsibility mo. So habang bata pa tayo, 'di ba? Active income pa, yung wala pa tayong masyadong income, ano pa lang, tayo pa yung nag-work hard for money. So, 'di ba sabi ko kanina na
pwede pa lang nating utusan yung pera na magtrabaho para sa atin. Pero dito, kasi bagong ano lang tayo, halimbawa bata pa tayo, so tayo ang nag-work hard for money. Pero dapat pala yon sa time na nagtatrabaho tayo, nag-separate na tayo ng pera na ilagay natin dito sa wealth, ano natin, sa ating wealth na line, sa ating money line. Kasi itong building wealth is your money line to. Ang ibig sabihin nito, yung money mo, mag-ipon ka dito, na ilagay mo sa instrument na mag-grow. So mamaya, ituro natin sa inyo kung sa atin, ituro ko sa inyo kung paano yan ano ng building wealth. So paano saan ka sasakay kung mag-ipon ka na mag-grow. So yung younger ka pa, 'di ba? Younger ka, nag-ano ka pa, marami ka pang mataas pa yung responsibility mo diyan kasi yung pagkain mo, yung bahay mo so bago pa lang, so nag-build ka pa lang ng bahay or nag-loan pa lang ng bahay. So malaki pa yung responsibility mo diyan, clothing, education ng anak mo or yung healthcare. Yan, ito yung responsibility natin na permanentong responsibility, pero yung income natin, yung sahod natin, hindi permanent. Kasi pagtanda natin or mawalan tayo ng trabaho, ano yun ang hindi permanent. Kaya kailangan nating malaman dito na paano mag-ipon muna. So parang magtanim ka ng mangga na sa habang nagtatrabaho ka pa, parang nagtanim ka ng mangga na paglaki ng panahon, paglaki ng mangga, yung pag retired ka na, lumaki na yung mangga, namunga na yon, harvest ka na lang. So, ibig sabihin yan, yung mag-ipon ka na dito. Padamihin mo yung ipon mo para pagdating ng pagtanda mo, mamunga na yung tinanim mong pera or iniipon mo, interest na yon. Magbigay na yon sa'yo ng interest. So, pagdating ng retirement mo, you are living on interest na. So, mag-harvest ka na lang ng interest mo. Mamaya, tuturuan kita ko at tuturuan ko kayo kung paano yan punta sa investment na mag-grow. So pagdating ng older, less na yung responsibility mo kasi pag older ka na, siyempre tapos na siguro yung bayaran ng bahay mo or at saka yung mga anak mo na pinaaral mo, tapos na yan pag retire mo. So less na yung responsibility mo dyan. So ang goal dito is pababain yung responsibility, pataasin yung money line, yung wealth mo. So, ayan na, yung kailangan money works for you na pagdating ng older years mo. So, more secure ka na pagdating ng older retirement. So, yan ang X-curve. So, dito sa life, sa buhay natin, may if dyan sa gitna. So, what if you die too soon? Kailangan mong may protection ka dyan. Kailangan mo ring magseparate ng protection mo para in case if you die too soon o kunin tayo ni Lord ng maaga, tapos tayo pa yung breadwinner, kailangan may protection or insurance dyan na maiwan natin sa pamilya natin in case kunin tayo ni Lord. Tapos isang if you live too long naman, what if you live too long? Kailangan ma-investment ka na nga. So dito, kailangan alamin mo na kung saan ka mag-invest na mag-grow yung pera mo para pagdating ng older years mo, yun na nga, mag-harvest ka na lang ng interest ng ini-invest mo. So next, ano ba? So pay God and yourself first na. Number 3 na tayo. So ito ngayon, alam mo ba na may formula sa tamang pag-iipon? So dito ko lang din nalaman yan sa IMG na may formula pa lang ang tamang pag-iipon. Ito ang 10-20-70 rules. Ito yung secret formula in savings. Ito yung 10% tithes for God yan. Sa Panginoon natin yan kasi yan naman na nasa Bible yan na 10% tithes to God, then 20% savings for yourself, bayaran mo sarili mo. Tapos saka na yung 70% sa mga needs mo, sa wants, sa mga utang, pambayad sa utang. Ang ibig sabihin yan, kung magbigay ka kay Lord, yung saan ka nabibless, sa church ba o sa charity, at saka yung 20% sa healthcare mo, yun sinabi ko kanina na insurance at saka healthcare, yung pang protection in case you die too soon, kailangan mayroon ka niyan para mayroon kang maiwan sa family mo in case you die too soon, kailangan mo mag-invest dyan.
At saka ito, assets sa mga mutual funds, mamaya, madaanan natin yan. So yan, pay yourself. Ibili mo ng healthcare mo, insurance mo, at saka mutual funds sa investment. I-invest mo yun para palaguin mo yun. Yun nga, yung wealth mo, pataasin mo. Diyan mo ilalagay yun. Yung 70%, yan yung pangbayad ng bahay mo, sa housing loan, or sa mga bills mo, or sa transportation, at saka sa pagkain mo, saka sa travel or education ng anak mo, clothing, diyan mo pagkasyahin yung 70%. Kaya unahin mo talaga si Lord at saka ikaw. Nung sinunod ko to na formula na to, talagang dito ko na naipon yung, di ba, lumiit yung sahod ko. Nung lumipat ako ng amo, lumiit yung sahod ko, pero nang nalaman ko tong formula na to, bakit nakaipon pa ako? May natira pa. So, talagang dito, kung sinusunod mo tong formula na ito, dito ka magkaroon ng ipon na talagang para sa iyong future. So, next, ano bang next? So, ito, galing kay Lord ang lahat sa atin, di ba? Yun nga, 10% tithes, nasa Bible yon, sa Malakay 3:10. Bring all the tithes into the storehouse, that there may be food in my house, and try me now in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that will not be room enough to store it. Yan talaga, naranasan ko to kasi mula nang sinunod ko yung 10-20-70 rule, doon ko nakita na talagang binabalik pa ni Lord, sobra-sobra pang balik ni Lord sa akin yung ibinigay ko sa Kanya na 10%. So, nalaman ko dito paano talagang daming blessing na dumating sa akin. Hindi ko lang maano sa inyo. Ito nga, yung kaalaman ko sa paano tong pag-i-invest or paano tong, yan na nga, 21 years na ako dito sa Singapore, pero nung nalaman ko to, yan, doon ako nakaipon. Nakaipon na ako ng ano. Ito si Senator Manny Pacquiao, ito yon. Idol ko to kasi siya talaga mahirap to noon, sa kalye to nakatira na. So sabi niya dito, I want to let the people know that there is God who can raise someone from nothing into something, and that's me, sabi ni Senator Manny Pacquiao. I came from nothing into something and I owe everything to God. He gave me his blessing, this blessing, all its credit to the Lord. Talagang ganyan, talagang idol ko si Manny Pacquiao, si Senator Pacquiao, kasi ako din, galing din ako sa hirap na mula nung elementary o mula nang bata ako, talagang ako nang nagbuhay sa sarili ko, yung parang nag-working student ako, tapos ako na din ang bumubuhay sa family ko, ako yung breadwinner. Kung alam ko lang talaga to na itong 10-20-70 rule, kung noon ko to na-follow, siguro hindi na ako nagkatulong dito. So, pero hindi pa huli ang lahat talaga. May pag-asa pa talaga. Habang may buhay, may hininga, may pag-asa. So yan, ito, where do we get the money to invest? Don't save what is left after spending, spend what is left after saving. Yan yung sabi ni Warren Buffett. Yan yung talagang i-save mo muna yung kay Lord at saka sa'yo, spend mo yung natira, yun ang spend mo. Di ba? 10-20-70 rule. Yan ang tamang gawin natin. Baguhin na natin yung formula natin sa pag-iipon, or bayaran natin sarili natin, bayaran natin si God, kasi si God naman lahat yung may-ari sa ating skills, paano tayo kumita, paano tayo nabuhay dito sa mundo, si God naman lahat yon. So bigyan natin kay God yung sa Kanya, 10% lang yon, saka 20% sa ating sarili kasi tayong nagtatrabaho. So yan, next. Classify your needs and wants. Yan na nga, kung yung mga binibili mong gamit or pang-formal lang ba yan or may purpose ba yan, kaya kailangan nating i-identify natin kung ano yung dapat nating bilhin, yung wants or needs. Kasi minsan gusto lang natin yung may bag na pangpasikat lang, pero utang pala. Yan, marami. Ako dati kasi, minsan, noon, hindi ko pa to alam, nangungutang ako ng cellphone, binabayaran ko monthly, yung parang installment, para lang pangpakita na, may cellphone akong bago. Yun. Mali yun. Mali pala yun. Yung utang pala, yung pasikat lang ba? Yan ang pasikat.
So, kailangan natin, pwede naman pala yung cellphone na pangtawag at saka ano lang, kailangan natin i-identify natin yung, classify natin yung gusto natin at saka needs. Needs ba yan or wants ba yan? So, hindi na tayo magtagal dyan kasi next is, yan, hanggang saan abot ang mga small expenses mo? Example, ano ba to? Nakaharang to si ano. So ito, soft drinks, water. Example lang ha, kung dati kasi nung day off ko, hindi ako nagbabaon ng tubig, so bibili na lang sa labas kasi may mabili naman sa labas. Yan, example dito, cost ng isang soft drinks o water bottle, example lang dito, 25 pesos per cans or per can. So, halimbawa, 2 beses ka sa isang araw uminom ng soft drinks. So, kung ipunin mo pala yan, monthly cost pala yan is 1,500 pesos. Tapos, annual cost niyan, 18,000. Kung ini-invest mo yan, kasi mamaya maturuan tayo kung saan mag-i-invest nang magbigay sa'yo ng 12%, in 20 years pala yon may 1.5 million ka pala. Dapat. So, kaya intindihin natin, ngayon, alam ko na to, nung nalaman ko to, nagbabaon ako ng tubig sa paglabas ko. So, hindi na ako bibili sa labas. So, yan, coffee. Yan, dati, nag-Starbucks pa ako, paano ba? Pero pala, bawas-bawasan natin yan. Ang example lang dito is 20 per cup. Pero kung 3 times a day ka nag-coffee, ang cost niyan, ilagay na lang natin, diretso na tayo sa 12%. O yan, in 20 years pala, yung kung ka-invest yan, is 1.8 million. Kaya bawas-bawasan natin yan. Ito, cigarette and mga beer, mga yan, needs mo ba yan or wants lang or pang ano lang? So, intindihin mo yan, kung example lang, 80 per pack yan ng sigarilyo, 1 pack per day, kung iniipon yan, yan, 2.4 million yan. So, lotto ticket, yan, sinong bumibili ng lotto ticket yan? Yan, diretso na tayo, dito sa, kung iniipon yan, 1.2 million. Yan, extra phone bills, yan, dati, tatlo-tatlong cellphone, pang daming cellphone, daming load na binibili, walang, pwede naman pala isa lang. Yan. So, 2 million pala yan kung iniipon. So, pedicure, manicure, pwede naman palang tayo lang maggawa na sa atin or bawas-bawasan lang, once a week lang, hindi. So, 600,000 yan. O, hair maintenance, ako, guilty ako nito. Sobrang guilty ako nito kasi ako, ganyan ako dati. Mamaya, so, kung iniipon pala yan, yung kulot, nagpa-straight, ang straight, nagpakulot, ako yan. Guilty ako niyan. So, kung inipon pala yan, 20 years na, 21 years na ako dito sa Singapore, kung 20 years, kung inipon ko yan, may 2 million na sana ako ngayon. So, tingnan nyo ako, dati, talagang buhok ko, straight. Lagi yan ng straight, nagsawa, nagpakulot. Yan ang ako, yung ako dati. Pero nung nalaman ko to, milyonaryo na pala ako kung inipon ko yung mga ko sa hair ko. So, yan. Beware of little expenses. Small leak will sink a great ship. May naintindihan ba? Hello? Nandyan pa kayo? May naintindihan? So, yes. Okay bang ko? Okay. Go. Okay, ahead. Yes po. Thank you. So, rule of 72 na tayo, or compounding interest. Yan, di ba, sabi ko kanina na yung 12%, yan. Dito natin malalaman sa rule of 72. So, the rule of 72 was discovered by Albert Einstein, and he considered it his greatest discovery and the most powerful force on earth. In its simplest form, Einstein explained it this way. When you invest money, you earn interest on your capital. Yan ang kailangan kung mag-invest ka, may interest yung capital mo. So, yung kanina, sabi ko, mag-build ka ng wealth mo, pataasin mo yung wealth mo, dito ka sasakay sa mga financial vehicle na nagbibigay sa'yo ng higher interest, higher return. Ito yung compounding interest nga. So, how do we make money? Work for us. Yan nga, pagdating ng old age mo, kailangan ang pira na magtatrabaho para sa atin.
So, alamin natin dito sa rule of 72. So, dividing the number 72 by the interest rate of your savings or investment will give the estimated number of years it will take for your money to double. So, ang example dito, tatlong example ito. So, 4%, and 8%, and 12%. Example lang ito kasi hindi naman to talagang may higher, may lower dito. Ito yung example ng sa 4%. Bakit kailan magdudoble itong gamitin natin 72. So 72 divided by 4 equals 18 years. So 18 years magdudoble ang pera mo dito sa 4% kung diyan ka maglagay. So dito sa 8%, 72 divided by 8 equals 9. So, every 9 years, magdudoble yung pera diyan. So, dito sa 12%, 72 divided by 12 equals 6 years. So, dito, mas madali kang maka-accumulate ng pera dito kung dito mo ilagay yung pera mo or yung savings mo. Diyan ka mag-ipon. So, example lang ito. So, example lang, 29 years old, isang tao nag-invest dito sa 4%. So, example lang, 29 siya, naghulog siya ng 100,000 kasi pang retirement daw niya yan. So, all dito is for retirement lahat. So, sa 4% siya naglagay. So 29, edad niya, 100,000 yung pera niya. So, every 18 years, so 29 plus 18 years, nagiging 200,000 na yung pera niya. So, 65, retired na siya, kinuha na niya yung pera niya, after 18 years ulit, 65 na, so may 400,000 siya. So, isa dito, 29 din edad, 100,000, so every 9 years, nagdudoble yung pera niya, so 29 plus 9, so 38 na siya, naging 200, tapos plus 9 years ulit, nagiging 400, kasi nga, 72 divided by 8 equals 9 years. So, every 9 years, nagdudoble yung pera. So, hanggang 65, nag-retire na rin siya. So, mayroon siyang 1.6 million. So, dito naman, yung nag-invest dito sa 12%, every 6 years. So, mapadali yung pagyaman mo dito kung dito ka nag-invest. So, 29 plus 100,000 din sa kanya, tapos plus 6 years, nagiging, nung 35 na siya, nagiging 200 na. So, plus 6 years ulit, nagiging 400 na yung pera niya. So, dito, plus 6 years ulit, nagiging 800,000 na. 800 na. So, plus 6 years ulit, kasi 12% nga, 53, hanggang naging 65 na siya, nagkaroon siya ng 6.4 million. So, kung alam lang natin, alam ba natin, ito yung alam ng bangko na ito yung ginagawa ng bangko na tayo mga depositor, saan ba tayo nag-iipon ng pera? Doon lang sa 0.25%. So, pag naghulog tayo, example lang, naghulog tayo ng 100,000 dito sa bangko, binigyan tayo ng 1%. Example lang, sa bangko kasi 1%, or kung savings lang yan, 0.25%. Pero si bangko pala, hinuhulog pala dito sa mga higher interest, higher kuan. Dito kasi yung 4% is yung mga balance fund, at saka ito yung ang 8% sa mga bond fund or sa mga money market fund or sa mga government na mga pautang ng government sa ating Tapos ito din yung sa 12%, ito yung sa mutual funds. Mga mutual funds to, pero yung balance at saka yung mga equity fund. Ito yung sa 12% yung equity type of mutual funds. So dito sa IMG tinuturuan tayo kung saan tayo mag-i-invest. So tayo kasi ang alam lang natin sa bangko. So ito yung mga sikreto ni bangko. Halimbawa lang 100,000 yung hinuhulog mo, pang retirement mo yan. Ang binigay ni bangko sa iyo 400 lang. Tapos yung 6 million si bangko ang nag-earn. So, dapat nating alamin tong mga financial vehicle na ito. So, next, ito. Saan ba tayo doon? Ito nga yung mutual funds. Would you like to be partners with these companies? Ito na yung mutual funds na sinasabi ko na sasakay ka dito sa mga company na ito. Ito yung
nagbibigay sa'yo ng 4%, 8%, at saka 12%. Depende lang sa'yo kung saan ka mag-invest or saan ka save ng pera mo pang retirement mo. Ito, kung member ka ni IMG, zero load fee ka. Wala kang deduction kung mag-invest ka dito sa mga companies na ito. Kilala nyo ba itong mga company na to, di ba? Mga solid yan na company sa Pilipinas. Diyan tayo mag-invest para mag-grow yung pera natin. Para pagdating ng retirement natin, harvest na lang tayo ng interest. So, hindi ko to i-explain talaga kasi may separate tayong webinar ng Mutual Fund 101. So, yan lang, konti lang yan. So, ano bang ibig sabihin nito? Invest consistently and long term. O, halimbawa, kung gusto mong magkaroon ka ng 1 million or 2 million sa pag-retire mo, halimbawa 30 years old ka, mag-retire ka 60 years old, tapos 30 years old ka ngayon, gusto mong magkaroon ng 2 million pagdating ng 60 years old mo or retirement mo, mag-ipon ka lang ng 20 pesos in 30 years. Kung 30 years ka ngayon. So, mayroon kang 2 million pag-retire mo. So, yan, 20 pesos or 50 pesos. Kung gusto mong maka-million ka in 20 years, 50 pesos lang iipunin mo every day. Save ka every day. Yun nga, doon ka mag-save sa mga mutual fund company na ituturo yan pag mag-attend kayo ng Mutual Fund 101. Ito na, 100,000. Depende lang sa'yo kung saan mo gusto. Gusto mong mapadali yung pagkaroon mo ng milyon o mag-retire ka in 10 years time. So yan, invest ka lang ng 200 pesos a day. Yan, may 1 million ka na in 10 years. Or kung gusto mo, lakihan mo, 1,000 a day. May 6 million ka in 10 years. So makapag-retire ka ng maaga. So dito sa IMG talagang hindi na hintayin yung matanda ka na mag-retire ka. Kung may pera ka ngayon or may sahod ka ngayon, mag-separate ka na ng pera na pang invest mo para makapag-retire ka ng maaga. Kaya ako, nung nalaman ko tong ni IMG, talagang hinahabol ko na yung time kasi 40, nung naintindihan ko to si IMG na 40 years old ako, kaya kinuha ko na to lahat, nag-invest na ako, inano ko na yung time ko para makapag-retire ako before 47 or mga next year siguro makapag-retire na ako. Hinahabol ko na yan. Tapos yun, doon ako sa Pinas, mag-continue pa rin sa mission ni IMG. So dito talaga sa IMG talagang nabago yung buhay ko dito, mindset ko. So next, ito yung summary ng concept na ating na-discuss kanina, yung solid financial foundation, tapos yung X-curve, tapos yung abundance formula, tapos yung rule of 72, yung compounding interest, diba, na-discuss na natin. So, may mga discussion pa dyan pagka mag-attend kayo ng webinar ng Mutual Fund 101. So, next, why you should save money. Ayan nga, bakit ba kayo mag-save ng money? So, the importance of saving money is simple. It allows you to enjoy greater security in your life. If you have cash set aside for emergencies, you have a fallback should something unexpected happen. Kasi ito yung tanong, kung may emergency sa Pinas, sino tatawagan nila? Di ba ikaw or ako? Di ba tayo? Kasi kung halimbawa abroad tayo, tayo ang breadwinner or tayong tinatawagan nila o ate, ako talagang tinatawagan kasi problema nila sa Pinas, ako lahat ang kasi ako yung breadwinner. Yan, hindi nagtira para sa sarili. Pero ngayon, kung ako palang magka-emergency, anong ginagawa ko nung nagka-emergency ako dito? Nangungutang ako. Kaya walang naipon, 20 years or matagal na dito sa abroad, pabalik-balik na lang So, buti na lang talaga na-meet ko si IMG na natutunan kung paano magbayaran yung sarili ko. Pay myself first or pay yourself first. Kaya yan ang ginawa ko. Kaya yan, mahalin mo pala sarili mo kasi ikaw nagtatrabaho. So yan. Next, ano bang next? Ito ngayon ang tanong. So may savings ka na ba ngayon? Kung mayroon man, enough ba yan? Enough ba yung savings mo ngayon? So, magkano dapat i-save ko for emergency? Yan, ang tips for OFW to save money. Our recommendation is kung single ka, wala kang obligasyon, hindi ka breadwinner,
3 to 6 months equivalent of your monthly expenses. Just in case ha, kung mawalan ka ng trabaho ngayon, at least may 3 to 6 months kang panggastos mo habang naghanap ka ng trabaho or habang so may 3 to 6 months kang ipon or emergency fund mo or pang-repair. Kung breadwinner ka, married ka, may mga anak ka, may responsibility ka, dapat 10 to 12 months equivalent of your monthly expenses ang isi-save mo na in case mawalan ka ng trabaho, so kakain pa rin yung family mo. Hindi naman ibig sabihin, anak, wala akong trabaho, or hindi mo na tayo kakain ha. O yan. So kailangan nating magkaroon ng emergency fund para mayroon tayong pagkain sa ating pamilya or pang-suporta natin in case mawalan tayo ng trabaho or may disaster gaya na ngayon, 'di ba? Sa COVID-19, daming umaasa sa government na help or sa charity, yung umaasa sa rasyon. Kung nakapag-ipon pala 'yon, yan, itong mga IMG member na-educate na, nakapag-ipon na sila, so hindi na sila umaasa ng mga rasyon sa Pilipinas kasi nakapag-ipon na. So, gaya ko, hindi na ako nag-asa ng rasyon kasi may ipon na, may naitabi na emergency fund. So, this is how you start creating your emergency fund. Kailangan talagang mag-ipon. So, ano yung retirement plan mo? So, doon na tayo sa retirement kasi yung paghandaan nga natin yung retirement natin, di ba? So, ito yung problema sa Pilipinas. Low savings and high debts, di ba? Kunti lang yung ipon. Tapos ang laki ng utang. Kaya yung survey sa Pilipinas, senior citizen survey sa Pilipinas, only 2% achieve financial independence. So 2% lang talaga yung independence, may financial security. So yan ang mission ni IMG na padamihin natin yung 2%. At saka bawasan natin yung tingnan mo yung pula, 40% children, nag-rely sa children. Yung anak, ikaw nang bahala sa akin kasi matanda na ako, ikaw nang bahala sa aking pang-medical, sa aking pang-hospital, pang-maintenance. Yun, 40% ng mga Pilipino sa atin, mga nanay, mga parents, nag-rely sa children. Tapos kung children, kawawa din kasi wala ding ipon, may asawa na rin, may anak na rin, may pamilya na rin, may obligasyon na rin. May X-curve na rin, yun yung kanina, may X-curve tayo sa buhay natin. So yung anak natin, may X-curve na sila, may responsibilidad na sila. Tapos tayo, nakarely pa rin tayo sa kanila. So kawawa talaga, kaya hirap yung bansa natin kasi marami sa ating ganito, 40%. So ang mission ni IMG is bawasan tong 40%, idagdag doon sa 2%. So 20% yung nakarely sa charity, yung hindi kaya ng anak, binigay doon sa sa charity, doon sa mga home for the aged, naka-station, or yung iba palaboy-laboy na lang sa daan. Yun, kawawa, di ba? Tapos yung 30% is still working kahit matanda na. Gusto niyo ba mag-work pa kayo hanggang matanda na kayo? Ako hindi, kasi ayokong nakakapagod na kaya. Kaya ito talagang blessing sa akin na na-meet ko si IMG, kaya na ko na yung retirement ko na hindi na ako mag-work beyond 50 o basta 50. Mag-work ako sa sarili kong gusto, yung passion ko na lang na ito nga yung pagtuturo ng ito sa IMG. Ito yung pagtuturo na lang ng financial literacy yung gusto kong gawin pag-retire na ako. Before 50, mag-retire na ako. Tapos magtuturo na lang ako ng financial literacy. Easy money dito. Tapos tuturo ka na lang. Tapos ito, pension, 8% lang yung 8% yung nag-rely sa pension, yung mga SSS, yung mga matatanggap natin sa SSS, 8% lang. So talagang 2% lang yung financially independent. Yun ang goal ni IMG na padamihin natin to. Kaya kayong mga nag-IMG na, swerte kayo, swerte tayo na nagkaroon nabilong na tayo dito sa 2%. Kaya padamihin pa natin to. I-spray pa natin yung financial literacy ni IMG. So next, Next. So steps of investing. May steps pala ang investing. Dito ko lang din nalaman sa IMG to. Talagang number 1 is investing in healthcare. Unahin talaga yung healthcare. 'Di ba sa foundation, building a solid financial foundation, nauna talaga yung healthcare or insurance. So number 2, yung mutual funds, yun na, pangalawa na yung number 2. Ito yung dalawa na ginawa ko. Ang
ang steps na ginawa ko, step 1 and step 2. At saka ngayon, doon ako sa number 5, dito na ako sa business din. Kasi yung number 3, number 4, hindi ko pa in-explore yan. Pero pwede tayo diyan pag-aralan yan. Tapos mahal kasi yung kung mag-invest ka dito sa real estate, mahal yan. Kaya kailangan pag-ipunan. So, yan, aralin natin, ito yung maaral natin dito sa IMG kung continue kayong mag-aral dito. So, ang i-share ko sa inyo, ito lang 1 and 2 and kunti sa 3, sa 5. So, hindi yan sa 5 kasi mayroong separate, talaga yan. Mayroong separate training. So, yan, level 1 of investing ko is yung healthcare. Ito yung mayroon ako, long-term healthcare. Kasi mayroon din dito, what are the kinds of healthcare, di ba? May short-term healthcare, mayroon ding senior care, mayroon ding long-term healthcare. So, dito sa Singapore, may libre akong ganito healthcare sa amo ko. So, hindi to guaranteed kasi kung halimbawa wala na ako dito sa amo ko, wala na akong short-term healthcare. Tapos kung din sa senior care, mayroon din ito, similar din to sa sa healthcare na short term lang din, every year kang magbabayad nito, pero mahal na to, beyond 60. So ito yung mayroon ako ngayon kinuha na long-term care or HMO, healthcare maintenance, na pang pang retirement ko in case magkasakit ako, hindi ko makuha yung investment ko, hindi ko yung na-invest ko. So mayroon akong long-term healthcare na mayroong savings at saka may renewal guarantee. So yon? Why I need to have one? Kasi nga, healthcare is often the most neglected savings. Sadly, it is also the usual reasons of family bankruptcy. Yan na nga, kasi marami sa ating nag-i-invest ng bahay, mga car, mga lupa, pero walang healthcare nung nagkasakit na hospital, anong nangyari sa bahay nila na in-invest, akala nila investment yung bahay lupa, bininta or sinangla para pangbayad sa hospital. Sinong yumaman? Yung hospital. So, kailangan talaga natin ng unahin tong healthcare. Yan ang level 1 of investing. So, next, you don't need it if you don't need a long-term healthcare if you are sure that you're never going to get sick. Kung hindi ka magkasakit, huwag kang kumuha ng long-term healthcare. If you think you can bring your HMO even after you retire, karamihan naman sa atin, hindi. Kasi ako dito, yung HMO na bigay ni amo, hindi ko yan madadala kung uuwi na ako sa Pinas. So, yan. Kaya kailangan ko ng long-term healthcare. If you think your government can take care of your healthcare needs, yung government, asa ka ba sa government? Government lang yung sa'yo. So, yan. Kasama ka doon sa hintay ng rasyon. So, huwag kang kumuha ng healthcare kung doon ka sa government. So, if you expect your children to take care of you, so, expect mo ba ang children mag-take care sa'yo pag tanda mo? So, dagdag ka sa responsibilidad ng anak mo pagdating ng pagtanda mo. So, the comfort level of your healthcare situation after the age of 61 and beyond depends on the decision you make today. Yan nga, depende sa'yo ngayon. Ngayong nalaman mo na to, nasa sa'yo ang decision talaga. Nasa sa inyo yan. So, that is why it is so important to learn healthcare first. So, in the Philippines, a lot of sick people die. Daming namatay sa atin, not because there is no medicine or treatment, but because they don't have money. This is why we need to know what is healthcare and be prepared. Kailangan i-prepare natin yung healthcare natin. Yan. Kaya nga, level 1 yan sa proper investing. So, yan, choose the right healthcare. Kailangan i-choose mo rin kung talagang tama ba yung healthcare na kinuha mo kasi daming healthcare dyan. Hindi naman, kailangan mayroon kang, yung healthcare na kinuha mo, kailangan may health card ka, na in case magkasakit ka, mayroon ka, tapos mayroon kang insurance, at saka investment. Yun ang dapat mong tingnan kung kukuha ka ng healthcare. So, ito yung kinuha ko, ito yung complete financial plan na
ka-partner ni IMG, 3-in-1. Mayroon na siyang life insurance, accident and life insurance to protect your family if you die too soon. Yan ang sinabi ko kanina na what if, di ba? May what if sa life natin. Kanina, ito yon. What if you die too soon? Ano yung maiwan mo sa family mo? Kaya kailangan mo ng insurance or protection para protection sa family mo. Hindi yun para sa'yo. Kung mahal mo family mo, get a life insurance or protection for your family if you die too soon or kunin tayo ni Lord ng maaga. So, at saka yung long-term healthcare nga, to protect yourself naman if you live too long. If you live too long, mayroon kang healthcare kasi doon na pag tanda natin, doon na lalabas yung mga sakit-sakit natin, doon na tayo ma-hospital or magkasakit. Kaya pagdating ng panahon, hindi na tayo asa sa government, hindi na tayo asa sa family natin o anak, wag mo na akong bigyan ng ano kasi mayroon naman akong pera sa healthcare ko. So, pwede na tayo punta ng hospital na yung card ko lang ang gagamitin. So, walang mabother, walang ma-disturbo na anak na nag-ano. So, kailangan, kung mahal mo sarili mo, you protect yourself. Yan ang ginawa ko mula nang nalaman ko to sa IMG. So, itong Kaiser, may ano din, mutual funds. Let your money work for you. Yan ang nga sinabi ko kanina na you invest for your healthcare and insurance and kailangan may investment na mag-grow. Yun, doon natin ito ilagay sa mutual funds. Yung sinabi kanina na may magbibigay sa'yo ng 12%, 8% or ano. So, yan na nga. So, ito yung kinuha ko na complete financial plan sa aking protection sa aking mga asset or sa mga investment ko. Para kung magkasakit man ako or magka-problema, yung investment ko, yung bubong ng financial house ko, hindi ko siya maibenta ng wala sa oras. So yan, the ultimate saving health plan, yung complete financial plan, yung healthcare to provide you healthcare when you retire or when you stop working, or someone to take care of you when you get old. How comfortable is your healthcare situation after age 60 depends on the situation you make today. Yan nga. Complete protection or life insurance to protect your family if you die too soon. So life insurance protection can help you replace your income. Yun na nga, kung mahal mo family mo, kailangan ka may insurance para i-replace ng income mo to help finance your children's education, PST tax, PDETs, kung may mga utang pa kayong maiwan. So instantly, money, life insurance is instant money. Huwag mong iwanan yung family mo na halimbawa kung kinuha ka ni Lord, huwag mo silang iwanan ng utang or baka naman iwanan mo pa sila ng mangungutang pa sila ng pangpalibing sa'yo. So huwag naman. So yan ang ginawa ko. Kinuha ko yan para hindi magproblema yung maiwan ko pagdating ng in case tawagin ako ni Lord. So hindi ko sila bigyan ng problema yung pagpalibing sa akin. So yan. Yung kinuha ko na yan. So emergency fund. Yun nga, importante yung may emergency fund ka. Yung money na you can use for emergency once the policy matures. Kasi ito yung Kaiser, yun na nga, may investment na yan. Tapos may emergency fund na yan. So investment to generate continued income for you when you retire. So letting money work for you. So passive income. Yun na nga sinabi ko kanina na yung pagdating ng retirement age mo, passive income na, harvest ka na lang ng interest ng money mo na tinanim mo. So, for saving less than 100 pesos a day, meron ka ng 4-in-1 healthcare saving plan sa sarili mo at sa pamilya mo. Yun na yung Kaiser kanina. So, yan na nga yung Kaiser, benefits of an IMG member. So, pwede kang maka-access dyan sa healthcare na Kaiser. So, marami na tayong mga clinics sa Cebu, sa Makati, yan, ma-search niyo yun sa YouTube or sa Google search niya lang. Maka-access tayo dyan. So, yan, Makati. So, hindi ko na marami na yan. Kayo na lang mag-research kasi yung oras natin. So, ano bang oras na? So, yan. Next is, itong Kaiser is, license sa insurance commission. So, huwag kayong mag-alala kasi talagang legit ito kasi mga government na nga dito dito ang mga natin mga
senador natin, yan ang healthcare nila. So, why you should invest your money? So, before pala yan, may separate pala tayong training sa Kaiser. Kung mag-attend kayo sa Kaiser 101 natin na webinar. So, ma-explain pa yan ng maigi. Next is why you should invest your money. Ito na nga, investing for retirement or life realization. Halimbawa, ito yon, example ito, 1 month without pay. O yan nga, ngayon, di ba may COVID, yung no work, no pay. So, dito sabi dito, advisor, bakit ayaw mo pa isipin retirement years mo? Sabi ni si Juan, sabi niya, matagal pa yon, 25 pa lang naman ako, bata pa ako. So, saka na lang. So, sabi ni advisor, 1 month leave without pay, kaya ba? Sabi ni Juan, hindi. Kasi nga, yung COVID-19 na pandemic, walang no work, no pay. Tingnan mo, daming nag-aaway doon sa Pinas kasi hindi nabigyan ng rasyon. So, ang advisor, sabi ni advisor, ganyan ang retirement years. Hindi nga lang 1 month forever nang without pay and wala ka nang babalikan na work. So, yan, kung mag-retire ka na, wala ka nang babalikan na work. So, wala ka nang pay forever na. So, kailangan nating pag-ipunan yung retirement natin. So, next, ano ba? So, yan, level 2 na tayo sa investing. Di ba? Level 1 ang level 2 yung sa aking isi-share. Ito, mutual funds, overview. So, bakit ba tayo mag-invest sa mutual funds? Or sa Ito nga, kasi to beat inflation. Kasi, di ba, yung inflation natin, tumataas yung bilihin, pero yung pera natin, lumiit yung value ng pera natin. Example ito, yung McDonald's na meal na ito, noong 2003, 25 pesos lang yan. Hindi naman nila bago ngayon. Magkano na yan ngayon? 2019 ang example dito, 142 na. So, ganyan yung inflation. Kaya kailangan nating mag-invest sa pera. Ang pera natin, kailangan natin i-invest, palaguin natin para i-beat yung inflation. Talunin natin yung inflation kasi yung inflation mas mataas pa sa kung sa bangko lang tayo nag-ipon, di ba? 0.25% lang yung sa Pilipinas na interest kung sa bangko ka lang mag-ipon. Kaya kailangan nating mag-invest doon sa 4, 8, saka 12% na mga financial vehicle para mabit natin yung inflation. So may separate tayong webinar about sa mutual fund 101, kaya atin lang kayo. So ito example how saving early can benefit you. Kung mga bata ka pa nagsisave, halimbawa 30 years old ka, nag-start ka ng 5,000 pesos monthly, yung investment mo dyan, or total investment mo is 600,000, example lang, monthly ka for 10 years na duration mo yan, halimbawa 10 years ka nag-iipon, tapos may 600,000, pag age mo ng 60, mayroon kang retirement na money na 5,500,000. So, ito naman sa 40 years old, nag-start siya ng 40 years old, pareho sila ng investment na monthly nila, savings, 10 years, lumiit na, nagiging 1.8 na lang nung pag-retire niya. Ito naman, 50 years old, nag-start ng 5,000, pareho sila ng duration, 800 na lang. Kaya kailangan talaga mag-invest tayo na habang bata pa tayo. Huwag nating hintayin na, bata pa ako. O yun. Kaya lost na yung opportunity mo dito makapag-ipon ng pang-retirement mo na milyones na So, yan. Kaya nga ako, no 40 years old kung hinahabol ko to, dinamihan ko ng hulog para mahabol ko yung retirement na below 50. Mag-retire na ako. So, next, ito yung mutual funds. Paano ba yung mutual funds? Pero ma-discuss to ng buo sa discussion natin sa Mutual Fund 101. Pero ganito yon. Ito tayo, yung mga investor sa mutual fund. Ito yung mutual fund company. Si mutual fund company ang mag-invest dito sa mga company na itong SM, BDO, GMA, ABS-CBN ngayon nag-close. Pero wag nating kasi marami pa naman dyan. So, PLDT, Jollibee. Yan, dyan ko na-meet si Ma'am G sa video niya sa Jollibee. Paano kumita ka Jollibee? Kaya nainganyo akong sundan siya. Kaya napunta ako sa IMG. Dahil kay Jollibee, paano kumita kay Jollibee pala. Yun yung video niya. So, sinundan ko siya. Kaya napunta ako sa IMG. To cut the story short. So, yan ang mutual funds. May discussion tayo dyan sa paano to.
So, ganyan lang muna. Tayo itong retail investor, ipon-ipunin yung mga pera natin, 1,000 kay Coach Jen, kay Sis Mary Jen, 5,000, yung ganyan. Pag maipon na yan dito sa mutual funds, si mutual funds na ang mag-invest dito sa ano. Tapos pili ka lang doon kung saan mo ilagay yung pera mo, sa 12% or sa 8% or sa ano. So, reason why mutual funds? Bakit mutual funds? Kasi professional management. Yung affordability kasi ngayon pwede nang mag-save ka ng 1,000 pesos. Dati kasi hindi ka pwedeng mag-invest ng wala kang 100,000. Pero ngayon binabaan na ng government nga para ma-afford na sa mga gaya nating mga ultimo ba? Anong tawag diyan sa mga ano natin para ma-afford na natin na Mahihirap. oo, tayong mga yan nga talagang mahihirap Mga ma-afford na ordinaryong natin tao. yung Ordinaryong oo, tao. ordinaryong tao. Sige, thank you. Tapos, yan na nga, ma-afford na natin. Kaya yung government talaga, very supportive sa ating pag-invest sa ating bansa para yayaman na tayo. So, tax exemption, walang tax. Hindi tinanggalan ng tax. Kung kita natin dito, walang tax. Free of tax. Kaya nga, ito yung project ng government na aangat na yung bansa natin. So, liquidity din kasi 3 to 5 banking days. Kasi itong mutual funds, magiging share yon. Bibili ka ng shares sa mga company kanina na, di ba, Jollibee, SM, yon, company yon. Yung pera mo na 1,000, ibili yon ng shares doon sa sa mga company. So, shares na yon, so ibalik mo ulit sa cash. Gusto mong ibalik na cash, i-liquid mo na ulit. 3 to 5 banking days, pwede na ulit na cash. So, diversification. Bakit diversification? Nakakalat na sa iba't ibang industry, 'di ba? May Jollibee, stock market, tapos properties, mga SMDC, mga holding companies, yun na nga mga SM, mga tapos power, yung mga Meralco, nandiyan nakakalat yung 1,000 pesos mo, nakakalat sa mga iba't ibang industry. So ito yung portfolio mo, yung kasi kung sa mutual funds, magkaroon ka ng portfolio na nagkalaman ng mga companies like SM, Jollibee, BPI. Yun, sa transport din, mga Philippine Airlines. Yun, ngayon down ang market dahil sa COVID, kaya importanteng makapag-invest kayo ngayon kasi mura, sale, yung tinatawag na sale. So maintindihan niyo ito pag-attend kayo ng Mutual Fund 101. So next, bakit natin na legit yung mutual funds? Kasi SSS natin. Sino bang may SSS? Halos tayo, di ba? May SSS. Ate Mary Jane, may SSS ka? So, sino pa? May mga SSS, mga pera natin sa SSS. So, legit talaga yung mag-invest sa mutual funds. So, saan ba si mutual funds nag-invest? Si SSS nag-invest na mutual funds? Dito sa BPI, ang SSS nag-invest dito sa PhilEquity. Ito yung PhilEquity mutual funds. Tsaka Paano BPI. pag wala kang SSS? Okay lang din. Kung wala ka, basta legit nyo lang yung mutual funds kasi pati nga SSS nag-invest na rin sa mutual funds. So, makikita natin na legit yung mutual funds kung doon ka mag-invest. Kasi yung government na nga, nag-i-invest na rin sa mutual funds. So, yan, mga BPI, mga legit na company yan, nag-i-invest dyan. So, ito na nga yung bagong news, yung finance chip orders, SSS and GSIS to buy stock support market. Kasi nga, mura yung ngayon, yung stock market, yung mutual funds ngayon, sale, kasi dahil nga sa COVID, yung government natin, yung secretary, mag-invest na yung SSS at saka GSIS, bibili pa ng more stock, more shares sa mutual funds para maka-gain pa ng maraming interest. So yan, ito yung mutual funds company na partner ni IMG. Kung member ka ni IMG, zero load fee ka kung mag-invest ka sa mutual funds. Ito yung Soldibo, Atram, PhilEquity, Philam Asset, FAMI, Sun Life. Ang sa akin, mayroon akong dalawa dito. Kung member na kayo, pili lang kayo kung saang mutual fund company kayo. Soldibo ba? Sa Atram ba? Sa PhilEquity ba? Philam Asset ba? FAMI? Mamili kayo sa Sun Life ba? Kung member kayo ng IMG, zero load fee, walang bawas. So, maintindihan pa niyo yan pag mag-attend kayo ng
Mutual Fund 101. So yan, Piliquity at Mutual Fund, solibo ang sa akin. So, paano ba to natabunan? So, invest for our future. Investing is fun. It's made even better with no entry fee, mutual funds, and exclusive for members, IMG members. So, outside IMG, kung hindi ka IMG, pwede ka naman mag-invest sa mutual funds, pero ma-charge ka ng mga mga 3% na entry fee. Example, yung 100,000 mo, minusan ng 3K para sa charge. So, magpa-member ka na ng IMG para zero charge ka. Wala kang charge yung 100,000 mo or 1,000 pesos mo, buo mo yung ma-invest. Walang bawas. So, ito na nga, ito yung pinaka, idol ko to, pinaka paborito ko yun kasi katulong din ito, gaya ko, katulong din yan ni Brother Bo. So, may made invest in the stock market, milyonarya na yan siya ngayon, pero hindi na siya katulong ngayon kasi milyonarya na nga, nagiging, na siya ni Brother Bo, yung parang bookkeeper na lang, hindi na siya katulong. Kasi tinuruan siya mag-invest. Kaya idol ko yan kasi katulong ako dito sa Singapore. Talagang ako sa book na yan. Binasa ko yung book niya. Talagang na-motivate ako. Kaya pala niya, 7,000 yung sahod niya sa Pinas, tapos dito sa abroad ako, laki ng sahod ko dito, tapos wala akong naipon, kahit puno pa ako sa utang. Kaya dito talaga sa IMG, talagang nabago yan. Nagiging, na ako, nakapag-ipon na ako. So, next. I-search niyan siya, si Gina Makahilos, nasa yan siya, sa YouTube. Siya yung maid na nag-invest, nagiging milyonarya na katulong. So, search niyo lang, kayo, research ka dyan. So, yan, my maid is now a millionaire. Yan ang pinaka-proud ko kasi pwede pa lang akong magiging milyonaryo din, gaya ni Miss Gina. So, search, yan. How my maid become a millionaire, na book. Next, ano pang next? Yan. It's not important how much you earn. So, but how much you save and invest. Yan nga, tama. May natutunan ka ba? Excited ka na ba? Sino to? Si Catherine Diosa? May naintindihan? Starting to understand. Thank you. Sino pa na? Isa lang nakita ko eh. Sige. Thank you. So, excited na ba kayo? Yan, financial block, kailangan sundin natin to para hindi tayo yung long-term healthcare, life insurance, debt management, build emergency fund, talagang importante yan. Tapos yung investment long-term. Yun, build it right, build it strong. So, what is in your mind now? Ano ba? Ngayon, baka nagtatanong ka, ano makukuha ko dito? So, paano ako matutulungan ni IMG sa buhay financial ko? Yun na nga, may mga benepisyo ba ako pag naging IMG member ako? Sure, dito sa IMG talaga maraming benefits. So, in IMG, we are in a membership platform. Kung member ka na IMG, magkaroon ka ng, So, IMG is offering one-stop shop of financial services and products. Yun na nga, mga products ni IMG, daming products ni IMG. So, bypass the middleman, earn the commission yourself. Kasi dito sa IMG, kung member ka na ni IMG, magiging agent ka na sa sarili mong investment. Halimbawa, mag-invest ka ng bahay, lupa, or nandito lahat sa IMG. Ikaw na yung agent. Imbis na magbayad ka doon sa agent, may commission ka na. Di ba, ang agent sa atin, may commission yan sila. Sa'yo na yan mapunta kung IMG member ka. Kasi automatic na agent ka na dito. So, create your multiple passive income stream. So, dito ko lang din nalaman sa IMG na mayroon pala, pwede palang magkaroon ako ng passive income sa investment ko, iba pa yan sa investment ko, iba pa yan sa healthcare ko, iba pa yan sa yung ginawa ko yung IMG business. May mga multiple passive income talaga. So have your own business franchise. Ito na nga yung business mo kahit saan kang mundo, basta saan ka sa mundo, basta may wifi ka, may internet ka, may access ka dito sa kung ka gusto mong i-business si IMG business, yan, turo ka lang tuturuan mo lang yung mga kamag-anak mo, mga friends mo, na paano ang IMG
paano tong financial education ni IMG, tapos sila mag-execute, yan, magkaroon ka na ng business mo na yon. Yung magkaroon ka ng ano yan, reward, or magkaroon ka ng, ma-increase na yung cash flow mo dyan. Yan, magkaroon ka ng extra income kung tuturo ka sa mga friend, ituro kung ano yung naintindihan mo dito, ano yung na-learn mo dito, ituro mo din sa iba para mag-earn ka ng commission yourself. So, ito ang kagandahan ni IMG kasi walang pinipili, kahit high school graduate lang ako, o yan, nakapagturo ako, nakapag-build ako ng team. May team ako sa Saudi, may team ako dito sa Hong Kong, sa Singapore, at saka sa Pilipinas. Naturuan ko sila paano itong IMG. Yan lang, tinuturuan ko lang sila paano yung pag-build ng solid financial foundation, tapos naintindihan nila, yon, nagkaroon ako ng passive income. So, earn interest income from your investment. Yun na nga, nag-invest ako sa mutual funds, yun, may mga interest na, nakita ko na yung grow ng pera ko. So earn by helping others, yun, to save and invest. Yan na nga, talagang dami dito sa IMG. So, ang benefits ni IMG is, yan, ikaw yung member na yan, maka-access ka sa healthcare, yun yung Kaiser kanina, maka-access ka sa MB Life, Manila Bankers Life. Kung member ka na ni IMG, yan, pwede ka dyan mag-save dyan ng healthcare mo or sa life insurance mo. Nandyan yan, si Fidelity din, 500 pesos lang yan. Kung member ka ni IMG, 500 pesos yan, pero cover ka ng 50,000 na life insurance. Tapos kung member ka ni IMG, mayroon kang 100,000, ang binabayad kasi dito sa Pilipinas, ang membership ni IMG is 5,500 lang. Dagdagan mo lang ng 500 pesos para maka-avail ka nitong Fidelity na 50,000 na life insurance. Pero kung kung member ka ni IMG din, may 100,000 ka na kaagad na free na life insurance every year. So yan, maka-access ka dito sa mga investment company or mutual fund company. Ito kasi yung Ramber, yan ang under ni Ramber is yung Soldibo, yan ang sinabi ko kanina, yung mayroon ako, Soldibo Mutual Funds. Yung under ni Soldibo is mga Jollibee, SM, mga Ayala Land, BDO. Yan, malalaman nyo yan pag mag-attend kayo ng webinar na Mutual Fund 101. Yan, PhilEquity. Diba si SSS nag-invest dito sa PhilEquity, PhilAm, at saka yung sa Sun Life. So, yan, ganyan ka-legit yung mutual funds. So, ito din, real estate, diba? Pwede kang mag-invest dito. Kung bibili ka ng kondo sa SMDC or sa Ayala Land, yan, yung commission na instead na ibigay mo sa agent, sa'yo na mapunta kung mag-invest ka dyan, bili ka ng kondo mo or bahay or sa Vistaland, sa Mega World. So ito yon, maka-access ka din sa general insurance. Kung may bahay ka, pa-insured mo dito sa sa MAPFRE or sa general insurance. Yan, mga insurance na yan, may mga discount ka dyan kung magpa-insured ka ng yan, Malayan Insurance. Yun, magpa-insured ka ng kotse mo, yung bahay mo, or yung mga asset mo, pa-insured mo. Yan, may mga discount ka dyan. So yan din, allied services. Yung halimbawa, ito, apps, EPS, yung asset preservation services. Halimbawa, may yung mga asset mo, ipa-preserve mo para pag in case kung ni Lord or maiwan yun sa pamilya mo na mapamana mo sa tamang pamanaan mo. So, yan din, Everest Memorial Services. Kung sa wedding planner, may wedding planner. Sa wedding, may wedding planner. Dito din sa IMG, may Everest o Memorial Planner, or sila na mag-plan sa memorial ng yung kamag-anak mo or sa'yo, or depende sa kung may mga discount na din dyan, kung maka-access ka ng mga discount. Saka ito yun nga, Kaiser, Ozone, ito din, ozone therapy. Kung magpabata ka, kung gusto mong magpabilo, ito na, dito din sa IMG, hindi bilo, pero sa Ozone, magpabata ka, gusto kang magpabata dito sa Ozone International. Saka partner natin si Globe, then maka-access ka dyan. Saka informatics, kung gusto mong mag-aral, anak mo mag-aral sa informatics, may mga discount. So yan, kung member ka ni IMG. So next, ito na nga, maraming member benefits ni IMG. Ito, number 1 is financial education. Yan nga,
pabalik na meet ko si IMG, hindi na ako ignorante sa financial. So, yan, number 2 is financial check-up. Hindi lang pala health ang check-up, bulsa din. So, yan, malalaman nito, daming benefits ni IMG, over 30 ito. Over 30 benefits. So, yan, bili ka ng car, yung frame mo din, yung kung member ka ni IMG, may, kung nagsasalamin ka na, may free frame ka na dyan, free check-up din. At saka yan na nga, most 18. So, dami pa. So, i-discuss yan next time. So, marami pang discussion. Ito yung pinaka, kung mag-member ka ni IMG, 100,000 na insurance mo kaagad. Yan ang ma-benefits mo. Yung bagong benefits ngayon, kung mag-member ka ni IMG, free personal accident insurance, 100,000. Yan. So, yan ako. Member ni IMG, yan yung mga benefits ko. May 100,000 ako, tapos may 50,000 na fidelity. Yan, may free frame. Buti naman, okay naman ang mata ko. Hindi ko pa kailangan yan. Baka next time. Yan, kung member ka ni IMG, mayroon kang, at saka mayroon kang healthcare na magpa-check up ka every day. Kung gusto mong magpa-check up, free yan. Wala kang bayad kung magpa-check up ka sa Pilipinas, sa Kaiser, kung member ka ni IMG. So, ito yung sinabi ko na business side ni IMG. Last, yung sa level 5. Pero, ito yung projection ng income mo. May separate tayong seminar dito. May separate tayong webinar kung gusto nyong mag-IMG business na din. Kung gusto nyong mag-IMG business, kailangan mo mag-join sa IMG. Tapos kailangan mong kumuha ng product ni IMG o join, kailangan may own ka na product ni IMG like Kaiser or Most 18. Tapos i-share mo lang. Tapos yan ang projected na kikitain mo kung mag-IMG business ka. So may separate tayong discussion dyan. So hindi ko na i-explain yan. So next, you were not born to just go to work, pay bills, and die. You have greater purpose in life. Ito yung purpose ko ngayon kahit hindi pa ako masyadong marunong mag-explain. In-explain ko na to sa inyo, nagiging financial educator na ako. Kasi talagang ang ganda ituro tong natutunan ko dito sa IMG kasi life-changing talaga. Mag-change talaga ang buhay mo dito sa IMG. Kaya ko talagang ituro to kahit bulol-bulol pa ako kasi Bisaya ako, pasensya na kayo. So yan, talagang tinuturo ko to. Kaya yan din, may kita na rin ako sa IMG sa pagtuturo ko. So talagang grabe yung change ng life ko. So hindi lang pagkain hinahanda, friend, kinabukasan din, yan. So kinabukasan natin paghandaan, hindi lang yung party, hindi lang yung dibo ng anak natin or yung yung pista. Kailangan paghanda natin yung kinabukasan natin para hindi na tayo maghirap. So you can never go wrong teaching people how to save and invest. So far, nobody became poor by saving and investing. The end. Thank you. So may natutunan, may question. Paano na ba to? Question, paano na? May natutunan, may question. Stop share. Stop share. Hello, dami pala natin. Thank you sa pag-attend. Hello. Thank you. Thank you. Hi, Catherine. Thank you, Jen. Thank you. I'm listening from Australia. Ay, hi. Thank you. Dami pala natin. Thank you. Sis Catherine, are you a member na or hindi pa? Yes. Ay, thank you. Last week. Hindi ko alam kasi yung kaibigan ko, inano niya ako. I don't have time to... Sino nag-ano sa'yo? Minention na to sa akin ng kaibigan ko parang 6 years ago. And I wanted to join pero wala akong idea. Sabi niya, punta ka sa Makati, etc., etc. And then, yung isa kong kaibigan dito, nurse din, sabi niya sa akin, gusto mo bang mag-invest? Sabi ko, ano ba yan? Sabi niya, it's something like this. Sabi ko, I've heard about that. Sabi ko, ganun. Oo. Tapos, hindi niya na masyado na-explain. Sabi ko, tapos nung sinabi niya na may 10%, ganyan-ganyan. Sabi ko, sige, I'll try. Kasi 5,500 lang naman. Why not? Oo. Pero May wala separate tayong... wala akong idea.
Oh, may separate Sa ano tayong ka webinar lang? sa Mutual Fund 101 at saka yung sa Kaiser, mayroon tayong separate niyan. Kaya attend lang kayo. Sinong nag-invite sa kayo ngayon na Si ano, si mag-attend? Necil, si Nice. I don't know if you know her. Unstable yung. I-off mo na camera ko. Yes Si po, Lucille? si Coach Nice. Okay. Congratulations pala sa pag-attend. Thank you sa mga nag-attend. Sino pa to? Mga, sino yung 1HLG? Jimmy. May Si mga Huawei. question? May question po ba? Huawei? Si Vanessa po. Ma'am, invite ko po siya, ma'am. Mga ka-workmate ko yan sila para ma-enlighten sila about proper investment. Si Vanessa, yan si Irma, si Shirley, si Mylene, at saka si Jimmy. Wow, thank you. Para ma-enlighten ba yung Oo. yung pagkuha May- sila ng idea about Marami pa tayong dapat financial. pag-aralan, 'di ba? Continuous learning tayo dito. Yung sinishare ko sa inyo is basic lang 'yon. May training pa tayo sa Kaiser, may training tayo sa mutual fund, may training tayo sa MUS 18, may training tayo sa yung business side ni IMG. So dami tayong training na dapat nating atinan para mag-learn pa talaga. Kasi ako bago lang ako nagtuturo. Basic pa lang talaga yung ina-explain ko, tapos yan, bulol pa. Pasensya na kayo. Tapos yung camera ko off ko talaga kasi unstable yung connection ko. So okay lang ba yun? Congratulations Sis Lisa Briones. Talagang congratulations, SMD ka na. SMB. Sis Lisa, welcome po welcome Maribel. Hello. Congratulations sa pag-attend, Maribel. Thank you, Mirza. Sino pa nandito? Sis Joji. Dai Joji, thank you sa pag-attend. May tanong ka? Mga Bisaya naman to. Mga Bisaya. Sino? Si Catherine Jusa, thank you sa pag-attend sa Australia. Anong oras dyan? Anong oras na ba? 7:30. 7:35. Saan ka sa Australia? Kasi yung asawa ko na sa Australia din, sa Perth. Dito ako sa Queensland. Kasi yung time sa sa Perth at saka Singapore. Perth is the same as the Philippines. Yan. Singapore and Philippines. Yan nga. So, thank you sa pag-attend. Tapos, continue attending kasi marami pa tayong training. Can I have a quick question? Yes. Just a quick question. Kasi yung meron akong isa dito, through Facebook lang, nakikita ko, I think they are another group of IMG. Tapos nakalagay doon na promoted na raw siya na marketing, chuchua, whatever. And I was thinking, what's that? How can you be promoted? Marketing director, yung kung nag-IMG business ka na, sinishare mo na to, nakatulong na sila ng maraming tao, dali mo kung mag-IMG business ka na. Tapos, yung na-promote na siya sa marketing director. Gaya ko, marketing director na ako ngayon. Kaya, Senior whatever, seniors. senior marketing director, yung mas mataas pa sa akin, yung marami nang natulungan. Opo. Maraming family na na-help. So, ibig mo sabihin, pag naging ganun ka, do you earn from it or what? Yes. There is. Okay. Kung nakatulong ka sa family, 'di ba? Sabi ko kanina may natulungan kang family na may discussion talaga, may separate discussion tayo niyan. Pag pag member ka na, exclusive lang 'yun sa mga members na training. Okay. May earning talaga kung maka-help ka ng mga families na din sila mag-execute or mag-ipon din sila. Is it only a one-time earning or a continuous earning?
Depende sa iyo. It depends sa iyo. Kung marami ka pang tulungan mga family or gaya ko, may tinulungan ako dito sa Singapore. Yun, nag-execute sila, nag-pay, nag-ipon sila. May earning din ako. Yung parang reward ni IMG sa akin. So halimbawa na-recruit kita, so nagbayad ka ng 5,000 whatever. Ay, I will wala get- yun. Wala po. Wala po yun. Doon lang sa yung mga product na like Kaiser. So every time mag-i-invest ako, you will earn from me. Is that right? No, hindi. Ganun lang. Sa Hindi. Kaiser lang po. At saka Sa sa Kaiser Move lang po. 18. At saka sa mga real estate. Yes, what I'm trying to say is, let's say I recruited you, and then every time you invest from Kaiser, I will earn from you because I recruit you. Is that what you mean? Wala, hindi ganun. Okay, that's fine. That's all I want to know. That's okay. That's okay. Hindi. Thank you so much. Very Opo. helpful. May That's training so tayo good. dyan after, attend ka lang. Oo, sige. I'm interested. Thank you, ha. Opo. Ay, Rochelle po ito. Attend po kayo ng fast start para mas maintindihan niyo po about entrepreneurship opportunity ng IMG. But basically, doon sa Kaiser kasi, if parang naging agent kay kasi halimbawa yung kaibigan mo, ayaw niya mag-IMG, gusto lang niya kumuha ng Kaiser, so you will earn from it kasi ikaw nag-refer sa kanya. Yun lang. Pero membership wala po tayo doon. Wala. Hindi, yung tinatanong ko kasi sa'yo, kanina, halimbawa nag-invest ako sa Kaiser, tapos mag-i-invest ako ulit, mag-earn ka na naman ulit sa akin? Is that what you mean? No. Time lang. One time lang yung isa lang yung mo. Okay, that's fine. That's so good. So, parang you act as an agent sa friend mo na kumuha ng Kaiser. At Oh, parang yun yung reward mo, no? Kasi ayaw niyang mag-IMG, so ikaw lang yung parang nag-refer sa kanya, so benefit mo yon. Pero I suggest po, para more of it, attend mo kayo ng Fast Start. What's that? Fast Start. Isa pa pong training po yon, exclusive for IMG member po. Member na rin po kayo, di ba? So, you can attend that. Can you message me through Facebook? Nandun po ba kayo sa group? Yes. O yun. Doon naman po ina-announce yung yung mga okay, trainings natin. So, yan. Okay. Kasi po sa umpisa talaga, ganyan din ako nung una. Hindi ko agad talaga maintindihan lahat-lahat. Pag-attend ko lang ng isang training, isang session, hindi po. Hindi ko talaga siya maintindihan agad-agad. Kaya slowly, attend lang tayo ng mga meetings and trainings. Oo, kasi madami din akong kakilala, pero hindi kasi ako makapagsabi kasi wala pa akong masyadong alam. Yes, correct. So, dapat i-build muna natin yung sarili natin, di ba? Para we give the right information. At saka, mismo, yung doubt natin sa sarili natin is, pag-attend natin ng training, nade-develop po kasi yun. Based on my experience. Yes. I agree. Keep attending lang sa mga trainings na i-announce doon sa group chat. Kasi nandoon yun ang mga announcement kung kailan mag-training ng exclusive lang for IMG members or yung mga yung mga basic na training. Yung mga basic na training, yung hindi pa member, yan yung ginagawa ko. So may tanong pa, sino to si Jamie Marigold? Ito yung invite mo, sis Marigold? May po ma'am, 5 ata yung in-invite ko. Thank you. Si Vanessa, si Irma, si Jimmy, si Shirley, tsaka si Mylene. Hi Shirley, hi Britchie, Marigold para to. So Jamie, congrats. May kayo, may congrats sa pag-attend kasi ito yung talaga mag-invest tayo ng time. Invest time to learn. Kasi kung mag-invest tayo ng time na mag-learn. Kasi ako nga dito, nung una, wala talaga akong alam. Nag-attend lang ako ng nag-attend. So, naintindihan ko na, yun, dapat pala nating i-share to sa kapwa natin. So, kung may tanong kayo, tanong lang. Kasi gusto ko lang mag-share para aware din tong mga yung mga in-invite ko. Sige po. Initially kasi wala akong alam about sa IMG. Nag-member lang ako kasi gusto ko matuto about investment. Pero nung napasok kasi ako sa sa IMG, talagang ang broad pala, ang dami niyang ang dami talaga. So kaya ko sila in-invite para
alam mo yun, para ma-educate din sila dito. At saka Tama. yung about sa membership po, di ba pag sa Pilipinas ka 5,500, gusto ko lang Yes. idagdag na yung 5,500 po, yung 1,000 automatic na yun na may investment ka. Mutual